Mga igan, January is Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Prevention Month. Madalas nating narinig yung hepa, dugtong pa, hepatay, patay. Yan. Ano nga ba sakit na ito? Ayan po, ikokonsulta natin ngayon dito sa UH Clinic! Para pag-usapan yan, makakasama natin si Dr. Paulo De Mapelis, isang gastroenterologist. Yan, good morning, Doc! Hi, good morning po, Igan and Miss Susan. Good morning po. Doc. Pag-usapan natin, Doc, ano ba ang sakit na hepatitis o hepa? Di ba may A and B pa yan? Oo, hepa A and B. Ano ba yan, Doc? Okay, so ang viral hepatitis, no, marami yan hepatitis A, B, C, D, and E. Although wala kasi sa Pilipinas yung D and E. So okay. we usually talk about hepatitis A, B, and C lamang. Opo. So ito ay mga virus na kapag nakuha natin ay maaaring magkaroon ng sakit at pamamaga ng atay. So saan mo makukuha to? So, may iba't ibang uri nga po ng hepatitis. Pero ang common po kasi is hepatitis A and B. So, yung hepatitis A, ito yung nakukuha natin sa maruming pagkain at infected na pagkain. No? Okay. So, ito yung sinasabi ng mga tao na pwede mo makuha sa street food. Kumain ng street Yun na food nga na nilaw. Hepatitis A po yun. Ngayon po, meron naman tayong hepatitis B. No? So, hepatitis B, maraming milyon-milyon po ang Pilipinong may hepatitis B kasi karamihan ay wala pong nararamdaman. No? Asymptomatic. Yes, so maaari po ito makuha mula sa nanay na ililipat papunta sa anak. Pero maaari rin po ito makuha sa pakikipagtalik, blood transfusion, tsaka yung mga nag-share po ng mga injection na drugs. At nabagay niyo, asymptomatic, pero may mga sintomas ba na dapat bantayan para maagapan naman natin na magkaroon ng hepatitis yung ating mga kababayan? Okay, so sa hepatitis A, ang pinaka-common po talaga is naninilaw. Yung mata? Yes, hindi lang po mata, pati Katawan? balat. Pati balat? Katawan. Okay. Yes, no. Ito po yung common sa hepatitis A lalo na po sa mga adults, no. Although mga bata po, no, mga toddler, ganyan o kaya mga lolo lola, kapag sila naman po ay nagkaroon ng hepatitis A, minsan parang flu-like symptoms lang, parang tinanang kaso lang yung pala nagka-hepatitis A sila, hindi sila Hindi nila masyadong alam. naninilaw. Pero po sa atin ng mga young adults, tsaka mga older adults din naman po, maaari talagang manilaw. Ngayon naman po ang hepatitis B, kadalasan nga po ay talagang walang nararamdaman. asymptomatic Malala ng siya. stage siya eh. Yes, opo. Kaya po kami po ay nag-a-advocate ng screening, no? So since nga po sa nanay yung pinaka-common, lahat po ng buntis ngayon ay ini-screen for hepatitis B at lahat po ng bagong panganak ay binibigyan ng hepatitis B vaccine. So pag hepa, talagang titirahin atay. Yes, opo. Although, mayroon pong mga konting-konting cases, less than 1% na nagkakaroon po ng mga simptomas tulad ng pananakit ng kasukasuhan, sakit sa balat, no? Pero rare po itong mga ito. Okay. Kadalasan atay po talaga. Doc, ito may ilang paniniwala yung mga kapuso natin tungkol dito sa hepatitis. Pa-confirm nga kung ito ay fact or myth. Una na yan, Doc, kapag ba naninilaw ang balat at mata ay may hepa na agad? So, marami pong cause ng paninilaw ng balat or tinatawag po naming jaundice, no? Jaundice, ito yung medical term natin, no? So, bukod po sa hepatitis, no? Maaari po ito yung talagang sira ng atay or liver cirrhosis, dilaw. sakit sa gallbladder, maaari din naman pong sakit sa dugo, no? O kaya naman po, may mga certain na gamot po na kapag nasobrahan ay maaari pong makakos ng paninilaw. Pero may mga, di ba minsan may mga bata na pinapanganak, sasabihin naninilaw, madilaw, ano yun pagka ganun? Marami pong uri ito, pero pinaka-common po is yung neonatal jaundice. Ito po ay yung mga dugo po kasi nila nung nag-hemolyze, so parang nagkakaroon lang ng paninilaw. Pero pag naaarawan sila, nawawala din naman. Paarawan lang sila. Yes, papaarawan lang. Paano yung mga dilawan? Hindi, health issue to. Ito naman, DOC, Doc, DOC tuloy. Fact o myth ba? Kapag daw madalas kumain ng street foods, magkaka-hepa ka na? Dahil sabi nung iba paniniwala, basta nainitan niya, wala nang mikrobyo yan, wala nang virus yan. Ayan, pinapakita namin. Pero yung pag mga madumi daw ay paborito yan, bola-bola. Oo, mga- basta merienda yan eh. Yes, so of course, kapag po kumakain tayo ng street food, meron po talagang chance na magkaroon ng hepatitis A. Kaya po, ang mga DOH, tsaka po mga vendors, ganyan, pinapascreen po yan for hepatitis A. At of course, sinisigurado dapat na malinis or lutong-luto po talaga. Pagka yung, di ba, dapat bumibili ka niyan, kumukulo yung mantika tapos ididip mo doon sa sausawan. Problema yung sauce. Yung sauce yata, doon Opo, yata pwede rin po iyon. Pero hindi naman nagpapalitan yun eh. Yes, Minsan tama po. pagkakain, So yung sa sauce sasawsaw yun. pa So rin. pagka yung ano lang na tinusok mo sa mga kumukulong mantika, wala yun.
Hindi, opo, kasi yung nga pong sauce pwede pa rin naman. Kung Diba? marami kasi hindi Matamis, tamis ang hang, maanghang. Yes. So, at saka po kung ikayo po ay nagka-hepatitis A na dati, so immune na po kayo. Hindi na po kayo ulit magkaka-hepatitis Mauulit. A. May bakuna, no? Di ba? Yes. Okay. Meron din pong bakuna, ino-offer din po ito sa mga bata, no, yung hepatitis A vaccine. Ito, Panghuli Doc, ano po dapat gawin para maiwasan nga yung pagkakaroon ng hepatitis? Nabanggit na natin yung bakuna. Ano pa? Yes, so bukod sa bakuna, sa hepatitis A, siguraduhin lamang natin na malinis po ang ating mga kinakain. Kinakain. So kung tayo ay mga restaurant or parang food handlers, no, pinapascreen and vaccinate for hepatitis A. Tapos po, for hepatitis B naman po, no, so tulad ng nabanggit natin kanina, mga nanay na buntis at saka po Okay. bagong panganak binabakunahan. And of course, dahil po nalilipad din ito sa pakikipagtalik, so safe sex po, ganyan. Tapos Opo. po, yung mga sa pagsasalin po ng dugo, ini-screen naman po yan lahat for hepatitis B. Ngayon ba, ang antas ng hepa, mataas pa rin ba na siyang cause ng death ng mga Pilipino? Hindi naman po, no? Hindi na. Ang hepatitis A po, hindi po talaga siya nakakakos ng death. No? Okay. Pero hepatitis B, B. po, kapag po ito ay naging liver cirrhosis or yung pagkasira ng atay or liver cancer, dun lang po ito nagiging cause of death. Ayan. At Ayan. ito po ay mga 1/10 lang or very low po ng mga chance ng mga may hepatitis B. Maraming salamat, Dr. Paulo de Mapeles. Ang mga tanong na pangkalusugan, ikokonsulta natin yan dito sa UH Clinic! Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,